Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo sa Panginoon. Dakilat mahabaging Amang Diyos, salamat po sa inyong dakilang biyaya na napatunayan doon sa cross ni Jesus. Iniligtas nyo po kami mula sa walang hanggang kapahamakan patungo sa walang hanggang kalawalatian. Hindi po namin may paliwanag kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa amin. Sa oras na ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita. Samahan niyo po, Panginoon, kami sa oras na ito upang makilala po namin ang dakilang kalooban ng Diyos at upang gumising po ang aming pusong nagpapasalamat sa iyo at pusong masunurin sa inyong dakilang kalooban. Kahit hindi po kami sama-samang nagtipon-tipon sa inyong harapan, unid yung aming pusong magpasalamat sa iyo at pusong pananampalataya ay nananatili sa inyong harapan. Gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin dito upang maiparating po namin ang salita ng Ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay. Lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan. Hawakan niyo po ang kanilang puso at isipan at pananampalataya upang magtagumpay po sila sa pamagitan ng kalakasan at kaaliwan na nanggagaling sa inyo. Magmula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Dalawang linggo na nakaraan, so pinag-aralan po natin tungkol sa 7 blessing na nakasulat sa Revelation. Pero hindi po natin natapos lahat, kalahati lang po. So natapos po natin noon. Kaya ngayon po, tatapusin po natin yung mga ibang pagpapala na nakasulat sa Biblia. So konting review po tayo muna. So Revelation chapter 1. So Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. So, ganun din po, Revelation chapter 22, verse 7. Ako ay malapit nang dumating, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. So, sa mga 7 blessing na kasulat sa Biblia, yung 2 talata po ay tungkol sa salita ng Diyos. Yung mga sino po ang mapapalad? Ang bumabasa at ang nakikinig ng salita, ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. So yung mga bumabasa ng Biblia, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, lalo na po yung mga tumutupad ng kanyang salita ay totoong mapapalat. So iba po ito, ibang uri ng blessing po ito. Ibang uri ng blessing po ito sa mga
blessing na hinahanap ng mga tao sa mundong ito. So, anong uri ng blessing hinahanap po nila? Ano po ang tawag po nilang blessing? Malakas na katawan. Yun daw yung sabi nilang blessing. Pag malakas yung katawan, pinagpala ako ng Diyos, sa awa ng Diyos. Mahaba yung buhay ko hanggang ngayon. Tapos, kung maayos po yung mga negosyo, so trabaho, so yun din po yung blessing na hinahanap ng maraming tao. Pag maayos yung pagmagandang trabaho, pag maganda yung kita, pag stable yung kanilang trabaho, so regular. So, tapos pag maayos rin po yung pag-aaral ng mga bata, yun din po sabi nilang blessing. So, tinatawag po niyan lahat ay makamundong blessing, makasalibutang blessing. Pero ibang uri ng blessing na binabanggit po ng Diyos sa Biblia. Bumabasa ng Bible, nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad ng mga bagay na nasusulat niyon. Ano po yung laman doon sa salita? Anong meron doon sa words of God? Bakit sabi po ng Biblia, mapapalad yung mga bumabasa ng aklat na ito? Okay. Yung kalooban po ng Diyos ay hindi po tungkol sa ating mga yung nakikitang magandang bagay. So yung buhay na walang hanggan, kaya so last session po, nakikita po natin, pinag-usapan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos, the will of God. Ito ay kalooban ng Diyos na sa anak ng Diyos, sino mang nakakita sa anak ng Diyos, sa Kanya yung sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Yung eternal life. So eternal life sa pamamagitan ng katubusan po ni Jesucristo. So eternal life, yung kalagayan natin na nasa tamang relation sa Diyos. Yun po yung totoong blessing, pakakilala sa Panginoon. Yung tamang pakakilala sa Panginoon. So, maraming tao po nasasabi, nagdadasal ako sa Panginoon. Naniniwala ako sa Panginoon. Nakikilala ko ang Panginoon. Pero yung kanilang pakakilala sa Panginoon ay malayo sa Biblia. Bakit po natin nasasabi na ito? Dahil yung hinahanap po nila sa Panginoon ay malayo sa mga blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Yung Panginoon po, nung lumikha siya sa mundong ito, meron po siyang plano para sa atin. Meron po siyang purpose sa kanyang creation. Hanggang ngayon, may plano siya. So yun po yung dapat natin malaman kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ko. Okay. Yung ating tatay at nanay, yung magulang po natin, meron po silang plano sa atin noon, nung bata pa tayo. Ganun din po yung mga tatay at nanay dito. Meron din po kayong plano para sa mga anak ninyo. Walang magulang na walang plano para sa anak. So, ganun din po yung ating amang Diyos, may plano po siya. Kaya, Juan chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yung salita po ay sa wikang Griego ay logos. Yung logos po ay meaning kalooban. Yung plano. Okay? Meron po siyang plano. Kaya yun po ang naging tao, si Jesus. Kaya lahat po ng mga sinabi ni Jesus ay tungkol sa kalooban ng Diyos. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Okay.
Ito ang kalooban ng hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, na ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Kalooban ng Diyos. Yun po yung lagi binanggit po ni Jesucristo. Magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Yung katuwiran ng Diyos. Kaya yung pinakaunang blessing po ay na nakasulat sa Apokalipsis ay ang bumabasa at ang nakikinig at tumutupad ng kalooban ng Diyos. Yun po yung meaning ng salita. Tapos, yung blessing po ay Apocalypse chapter 20, verse 6 po. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Okay. So, ano pong sabi dito? Okay. Isa pa po, mapapalad ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Okay. Unang pagkabuhay na muli. Tatandaan po natin yung salita, unang pagkabuhay na muli, unang resurrection. Yung mga may bahagi sa unang resurrection ay mapapalad. So, Apocalypse chapter 14, verse 13. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. So, may connection din po yung dalawang talatang ito. Sa mundong ito, ang blessing na hinahanap ng mga tao ay mahabang buhay na malakas. Malakas yung katawan. Mahabang buhay. Pero yung blessing po na nabanggit po ng Diyos dito, mapapalad ang mga patay, mapapalad yung mga patay, pero mapapalad daw, patay. Anong uri ng blessing po ito? Ang concentration, yung emphasis po dito ay hindi po doon sa patay. Yung pinaka-point po dito ay yung mga patay na namamatay sa Panginoon. Okay. So, ang mahalagang tanong dito, saan ka namatay? Saan ka namatay? Dito sa loob ng bahay ka namatay o sa labas ng bahay namatay? Namatay ka ba dito sa Pilipinas o doon sa ibang bansa? Yung lugar kung saan ka namatay. Kung namatay ka kay Kristo, mapapalad ka. Mapalad ka. Pero kung namatay ka sa labas ni Kristo, kawawa ka. Okay. Yun po yung point po dito. Saan ka namatay? Namatay ka ba kay Panginoon? O namatay ka ba sa labas ng Panginoon? Lahat po tayo ay mamamatay. Kahit mahaba yung buhay, kahit malakas yung katawan, may sakit. Pero isang bagay na mangyayari sa lahat ng mga tao, ano po? Mamatay tayong lahat. Mamatay tayong lahat. Pero ang mahalagang tanong ng Diyos sa atin, namamatay tayo sa loob ng Panginoon, sa labas ng Panginoon. Yung mga sasama sa unang muling pagkabuhay, sino po? Yung mga namatay, yung mga patay
yung mga namamatay sa Panginoon, sila po ay sasama sa unang muling pagkabuhay. Kaya mapapala sila. Okay. Pag sumama po sila sa unang pagkabuhay na muli, hindi po sila sasama sa pangalawang kamatayan. Kaya pag isa lang yung birthday, magiging dalawa yung kamatayan. Pero pag dalawa po yung birthday, una, spiritual birthday, una, physical birthday, yung flesh, yung kapanganakan sa katawan, pangalawa, kapanganakan sa spirito, kung ganon, magiging isa lang po yung kamatayan. Sa katawan lang. Pero bubuhayin muli ng Diyos. Kaya yun po yung pinag-aralan po natin last time. Last session po. Kaya 4 na blessing. So, pinag-isipan po natin. So, ngayon po, Apocalypse chapter 16. Pumunta po tayo sa Apocalypse chapter 16. Verse 15. Chapter 16, verse 15 po. Babasahin ko po. Mastan ninyo ako ay dumarating na gaya ng mangnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit, upang siya ay hindi lumalakat na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. So, dito po, isa pang blessing. Mapalad ang nananatili gising at nakadamit. So, kailan po darating yung mangnanakaw? Sa gabi o sa araw? Gabi po. Ako ay dumarating na gaya ng mangnanakaw. Sino po ito? Si Hesus Kristo. Si Jesus ay darating, babalik muli, gaya ng mangnanakaw. So, mangnanakaw, walang notice, okay? Hinihintay ng mangnanakaw na hating gabi para matulog na lahat ng mga tao. So, ganun din po si Jesus. Darating po siya sa araw at oras na hindi po natin inaasahan. Bigla, bilang bitak. Kaya, yung mga nananatili gising at nakadamit. Okay? So, tingnan po natin dito yung damit. So, ano pong meaning ng gising at damit, nakadamit? Yung suot ito, so tingnan po natin. So meron pong nakadamit, meron pong gumigising na nakadamit, meron din po natutulog. So meron din pong gising pero hubad, nakahubad. Okay? Pag nakahubad po, so mapapahiya sila sa pagdating ng Panginoon. So, para maintindihan po natin yung blessing po ito. Pero, tingnan po muna natin verse 12. Okay? Verse 14 po, verse 14. Sila ay mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, from verse 12 hanggang verse 16 po, ito po yung tungkol sa yung salot, tungkol sa gera, tungkol sa Armageddon War. Verse 16 po, sila ay tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. So, kung titingnan po ninyo yung verse na ito from verse 12 hanggang 16, ito po yung tungkol sa Armageddon War, yung gera, digmaan, pandaigdig digmaan. Pero bigla nabanggit po
nabanggit po dito tungkol sa damit. Mapapalad ang mga nananatiling gising at nakadamit. So anong uri ng damit po ito? Yung mga uniform ng sundalo? Hindi po. Ito po yung damit ng kaligtasan. Maging issue po sa second coming of Jesus. Habang nakikita po natin yung mga signs ng last day, yung mga balibalita ng mga digmaan, yung final war, bago mangyari po yan, so darating po yung mga second coming of Jesus. Kaya kung hindi po nakadamit ng kaligtasan, mapapahiya po sila. Yun po yung meaning dito. Chapter 9, Apocalypse chapter 9, verse 14, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may trumpeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog na Euphrates. Kaya't kinalagan ng 4 na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang patain ang 3 bahagi ng mga tao. Ang bilang ng mga hukpong nangangabayo ay makalawang 10,000 tik sa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. Makalawang 10,000 tik sa 10,000. So ilan po ito? 200 million. 200 million na soldier. So tingnan po ninyong mabuti. Makalawang 10,000 tik sa 10,000. 200 million ay darating sa tatawid po sila sa ilog ng Euphrates. So Euphrates po, Tigris Euphrates, nasaan po? Sa bansang Turkey, bansang Iraq. Alam po natin. Tatawid po sila sa Euphrates River. So dahil po sa maraming mga dam na ginagawa po nila sa Euphrates, matutuyo po yung Euphrates River, tapos 200 million na hukpo. Saan po galing sila? Galing po sila sa Asia. Kasama dito yung mga China. So, kasi maraming population. Okay? Tapos yung mga ibang yung mga bansa ay sasama rin po doon. Kaya may dyaryo po na nagsasabi, ngayon po nasa training po 200 million na Chinese soldier ngayon. 200 million. So hinihintay po nila yung tamang panahon. So bakit po tatawid po sila sa Euphrates? Para ma-attack sa Israel. So isang oras, isang araw, isang buwan. Sa oras, araw, buwan, taon, patain ng 3 bahagi ng mga tao. 1/3 ng population ng buong mundong ay mamamatay sa loob ng isang oras. Anong sandata gagamitin po dito? Nuclear bomba. So, kaya balik po tayo sa Revelation chapter 16. Revelation chapter 16 verse 12. Ibinuhos ng 6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. The same prophecy po ito, the same prophecy. Ibinuhos ng 6 ang kanyang mangkok, yung bowl, sa malaking ilog na Euphrates. Natuyo ang tubig nito.
Euphrates River ay matutuyo po. Euphrates River upang ihanda ang daraanan ng mga hari, ng mga hukbo mula saan po? Sikatan ng araw. Saan po sumisikat yung araw? Sa east, okay? Asia po, Asia. Sa kasisikatan ng araw. So, ilan po? 200 million. Saan po? Euphrates. Armageddon War po yan, Armageddon War. Kaya bigla, verse 16 po, verse 15, bigla po binanggit po dito tungkol sa damit. Anong uri ng damit? So, one more time, babasahin po natin. Mastan ninyo, ako ay dumarating na gaya ng magnanakaw, mapalad ang nananatiling gising at makadamit. Upang siya hindi lumakat na hubad at makita ang kanilang kahihiyan. So, lalo po tayo, di ba? Takot po tayo sa hiya. Umiiwas po tayo sa mga kahihiyan. Pag nahiya po, pag may sitwasyon, pag may problema, nagtatago po tayo para maiwasan yung hiya. So, saan man po, naramdaman po, lahat ng mga tao po ay naramdaman yung hiya. Kapag sa ating panahon po, di ba, sa itong huling generation, sa mga huling araw, unti-unti nawawala po yung mga hiya. Unti-unti nawawala yung hiya. Kahit nakadamit short, walang hiya. Kahit hubad, walang hiya. Kahit nakakasala, kahit nahuli sa kasalanan, walang hiya. Unti-unti po nawala yung hiya ngayon. Pero ang totoong kahihiyan po, hindi po sa harap ng Diyos. Hindi po sa harap ng tao. Kasi hindi po nila alam kung ano po ang kahihiyan natin. Hindi po alam ng ibang tao. Pero sino po? Ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng mga nakakahiyang bagay sa akin. Alam ng Diyos lahat. Kaya kung hindi po tayo nakadamit, so paano po tayo humarap sa Kanya? Baka makakita ang Diyos sa akin ng daming mga nakakahiyang bagay. Paano po tayo humarap sa Kanya? Una sa lahat po, yung damit po ito ay tumutukoy sa salvation. So, alam po natin yung storya sa Genesis chapter 3. Pumunta po tayo sa Genesis chapter 3. So, Genesis chapter 3, verse 10. Sinabi niya, narinig ko ang inyong tinig sa halamanan at ako ay natakot sapagkat ako ay hubad at ako ay naktago. So, sa una, nung nilikha ng Diyos ang mga tao, hindi po sila nakadami, di ba? Hubad. Pero hindi po nila naramdaman hiya. Pero kailan po naramdaman po nilang hiya? Nung nakasala. Nung nakasala po sila, dumating po sa kanila yung hiya. Nahiya, natakot, kaya naktago. Okay. Natakot, hubad, naktago. Kaya, ano po yung ginawa ng Diyos? Ano po yung ginawa ng Diyos? Pinalayas po sila agad? Hindi po. Bago pinalayas po sila ng Diyos, ano po yung ginawa ng Diyos? Dinamitan po sila ng kasuotang balat.
Yun po ang shadow ng kaligtasan. Verse 21 po, verse 21. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila ay dinamitan. Ito po yung napakagandang talata. Okay. Hindi po sila pinalayas ng nakahubad. So may parusa. Pinalayas. Pero, bago po sila pinalayas sa halaman ng Eden, ang Diyos mismo gumawa ng kasuotang balat. Ang Diyos mismo nagtahi. Ang Diyos mismo kinuha yung balat, tapos nagtahi, gumawa ng mga size. So, di ko alam kung paano sinukat alam ng Diyos yung sukat ng katawan ni Adan saka si Eva, yung design, siguro maganda po yung design, matibay, kasuotang balat. Ginawa ng Panginoong Diyos sila ng kasuotang balat, leather garment. Ito po yung salvation. Para hindi makita yung kanilang kahihiyan. Ito po yung salvation. At sila ay dinamitan. Okay? Sila ay dinamitan kasi hindi sila marunong magbihis. Yung mga baby, sino pong nagsuot ng mga damit? Sila ba o yung magulang? Yung baby. Yung mga bagong silang baby, pag binigyan sila ng damit, marunong ba sila magsuot? Hindi po. Hindi sila marunong kung anong butas ito. Itong butas pang leeg o butas pang kamay, hindi nila alam. Kaya minsan baliktad. Nahirapan yung nanay, si mama nahirapan pag suot ng damit sa mga bata. Sila ay dinamitan ng Diyos. Okay? Sila ay dinamitan ng Diyos. Wala po silang aksyon. Okay? Ang Diyos ang gumawa ng kasuotan tapos dinamitan sila. Ito po yung isang magandang story. Kaya salvation po. So the same chapter, verse 7. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, nalaman nila sila ay mga hubad. Makasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, kanilang ginawang panakip. So, bago po silang dinamitan ng Diyos, ito po yung ginawa nila. Nagtahi po sila ng dahon ng puno ng igos. Ginawa po nilang yung panakip, yung pantakip. Kasi nahihiya. Nahihiya po sila. Kaya, sila po ang gumawa ng mga panakip. Sila po ang gumawa ng panakip, nagtahi ng daon. Pero walang kabuluhan, di ba? Hindi matagal ba yung kanilang mga tinahi na yung daon? Matagal ba? Pagsikat ng araw, pagtanghalian, wala na. Okay. Pangtali lang natitira. Hindi po matagal po yung mga dahon po, yung damit suot ng yung dahon. Ito po ay nagsisimbolo ng sariling katuwiran ng tao. Ito po yung katuwiran ng tao. Okay. Katulad po ngayon, marami pong tao ay gumagawa ng sariling paraan. Okay. Nagtatahi po sila ng mga daon. Parang magandang tingnan po yung dahon. Magandang decoration. Lalo na pag malaki yung dahon, magandang takip, pangtakip ito.
Pero ang problema, hindi po sila tumatagal. Hindi po tumatagal. Yung katuwiran ng tao, yung mga religion ng mga tao, yung mga sariling katuwiran, yung sariling paraan, yung paggawa ng mabuti, maraming mga teaching ngayon, pagtuturo ng mga religion. So, gawin mo yan, gawin mo ito, gawin mo yan para matanggap ka ng Diyos. Magtahi ka ng mabuti para maganda, para magandang tingnan, para ikaw magandang tingnan sa harap ng Diyos. Magtahi ka ng mabuti. Pero hindi po tumatagal po yun. Matutuyo agad, tapos mababasak. Masisira. Kaya, ang Diyos po ang gumawa ng paraan. Siya po ang gumawa ng kasuotang balat, tapos dinamitan po silang lahat dalawa. Okay? So, yung kasuotang balat po ito ay simbolo ng kasuotan ng salvation. Para makuha po yung kasuotan, yung balat, para masuot po yung balat, ano po yung kailangan? Para makuha yung balat, isang hayop ay dapat mamatay. Para makuha yung balat, dapat dumanak po yung dugo ng isang hayop. Yun po yung meaning ng kasuotang balat. Yung balat po ay yung panakip din, panakip para sa ating kahihiyan. Pero para makaroon po tayo ng yung panakip, yung cover sa ating kahihiyan, isang hayop ay namatay. At dumanak po yung dugo. Yun po ang simbolo ni Jesucristo. Si Jesus, yung Lamb of God, Kordero ng Diyos ay namatay, dumanak yung kanyang dugo, tapos dinamitan din po tayo ng kasuotang balat. Ang Diyos po ang gumawa ng leather garment. Siya po ang gumawa. Tapos dinamitan din po dinamitan din po tayo ng Diyos itong kasuotang balat. So yun po ang salvation. Kaya, mapalad ang mga nananatiling gising at nakadamit. Yung nakadamit ng kasuotang balag ito, salvation. Kung hindi, yung mga dahon ng igos, mga sariling katuwiran. Ganito ako, mabait ako, nagsisimba ako, nagdadasal ako, gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa mga kapwang. Kung nagtitiwala pa rin sila sa kanilang sariling katuwiran, so susumpain sila ng Diyos. Bakit dinamitan po sila ng Diyos? Dahil hindi po nila kaya. Alam ng Diyos na hindi nila kayang itakib yung kanilang sariling kahihiyan. Hindi nila kayang gawin. Kaya ang Diyos po ang gumawa ng paraan. So, Matthew chapter 22. So, Matthew chapter 22. Verse 2, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdahos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. So, kaharian ng langit, kingdom of God, katulad sa isang hari na nagdahos ng isang handaan para sa kasal. Okay, wedding fiesta, wedding reception para sa kanyang anak na lalaki. So, dito po,
So nainbitahan po niya yung mga tao, okay? Nang nagsabi, handa na lahat ng mga bagay, so punta kayo. Okay? Handa na lahat. May pagkain, may mga music, lahat. So ready na. Punta kayo, sama kayo. Naimbitahan po yung mga tao. So ganun po, yung kaharian ng Diyos, okay? Yung kaharian ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, may paraan. Ginawa ng Diyos, inihanda ng Diyos yung paraan para makapunta tayo sa langit. Yung wedding banquet po, yung party ay sa langit. Tapos naimbitahan po ng Diyos lahat ng mga tao sa mundong ito. Verse 5, "Unit hindi nila ito pinansin. At sila ay humayo, at isa ay sa kanyang sariling bukid, ang isa ay sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawan ng masama at pinagpapatay." So ito po yung response ng mga tao. Ayaw nila, walang pakialam sa kaharian ng Diyos. Pumunta sila sa bukid, pumunta sila sa mga negosyo, busy po sila sa mga hanabuhay nila, sa bukid, sa dagat, sa bundok, sa mga iba't ibang uri ng mga trabaho. Tapos, meron din po umuusik sa mga propeta ng Diyos. Umuusik. So, una po, Israelita po ay binigyan ng chance. Yung unang response po ay Israel. Nung nabinigyan po sila ng pagkakataon, so na-reject po nila ang pagkakataong ito, tapos inusik po nila yung mga propeta. Tinanggihan po nila yung katotohanan. Tinanggihan po nila yung ebanghelyo. Tapos inusik po nila ang mga propeta, pinatay po nila si Jesus, at inusik din po nila yung mga apostles. Kaya yung pagkakataon po ito, so lumipat na sa mga Gentile. Kaya ngayon po, so ipinapahayag po yung ebanghelyong ito sa buong mundong ito para sa mga Gentile. Verse 9 po, verse 9. "Kaya't pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyanyahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino mang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping yon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matakpuan po nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan." Verse 11, "Unit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roon isang tao na hindi nakadamit pang kasal." Verse 12, "Sinabi niya sa kanya, 'Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal?' Unit hindi sila nakapagsalita." So, natagpuan po ng mayari isang taong pumasok, naka-join doon na hindi nakadamit pang kasal. Nakadamit pangkasal po, yung damit pangkasal po, ito po yung kaligtasan. Damit ng salvation. Naka-join, pero hindi po siya nakadamit pangkasal. Paano ka nakapasok dito samantalang hindi nakadamit pangkasal? Anong sagot po? Walang sagot. Napahiya. Paano ka nakapasok dito? Saan ka dumaan?
Dapat pumasok ka sa narrow gate. Dapat pumasok kayo sa narrow gate. Baka lampas ka yung pass. Verse 13, kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, kapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang tinawak, unit kakaunti ang pinili. So hindi po ito tungkol sa mga predestination. Yung inanyahan, lahat ng mga tao po ay naimbitahan ng Diyos. Lahat. Yung mga hindi nakadamit pang kasal. Okay. Hindi po sila makasama sa yung handaan para sa kasal. Kaya balik po tayo sa Revelation, Hebreo chapter 10. So, Hebreo chapter 10 muna. Verse 19. Hebreo chapter 10, verse 19. So verse 17 po muna, sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan, ang mga kasamaan, hindi ko na alalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Verse 19 po, kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamagitan ng dugo ni Jesus. So, yamang meron tayong pagtitiwala. Yung pagtitiwala po sa ibang madaling salita, katapangan, matapang na pumasok dahil may takip. Kung nakikita po yung kahihiyan, pagkitang-kitang kahihiyan, matapang ba tayong pumasok sa sanktuaryo? Hindi po. Tago. Katulad po ni Adan sa halamanan ng Eden. Nung nakita po niya yung kanyang kahihiyan, nabuksan yung mata, tapos nakita niya yung kanyang kahihiyan, ano po yung ginawa niya? Nagtago. Okay. Wala nang tapang. Takot dahil nahihiya. Yung mga kapatiran. So, may katapangan po ba kayo? May katapangan po ba tayo na pumasok sa sanktuaryo? O hiya pa rin? Pag pumasok po tayo sa magandang bahay, di ba? Pag bumisita po tayo sa magandang bahay, malaking bahay, maganda, tapos sa loob malinis, kung gano'n, minsan, takot pumasok. Minsan sa vegetation po, pumasok ako sa loob. Pero yung mga kapatiran, sa labas. Tawag, pasok kayo, pasok. Sa labas pa rin. Bakit? Hiya. Hiya daw, hiya. Malinis daw, malinis. Madumi daw yung paa. Pero yung pamilya, yung mga kapatiran, yung bahay ito ng mga brothers, sisters, okay lang, pasok ka. Tapos, may merienda, maraming pagkain. So, kain na tayo, ayaw kumakain. Kain tayo, ayaw kumakain. Bakit? Hiya. Sige, ako muna. Natira isa.
Ayaw kunin yung isa, hiya. Kaya patay mo ng ilaw. Lagi, minsan po di ba hiya ay nagiging hadlang. Walang tapang. Sa tao, okay lang kasi ganun yung mga yung ang culture dito. Okay. Pero sa Diyos, dapat tapang tayo. Kung may kasalanan, kung pag pumasok po yung kasalanan sa ating pamumuhay, alam natin na wala yung tapang. Pag pumasok na sa ating buhay yung kasalanan po ay nagiging hadlang sa fellowship natin sa Diyos. Kaya hiya pa rin. Kaya kung may kasalanan po na alam po natin sa pamumuhay ng Kristiyano, yun muna dapat alisin kasalanan. Kung nandyan pa rin yung kasalanan mo, mahirap. Barado pala yung mga tubig. Barado. Barado yung fellowship mo sa harap ng Diyos. Kaya dapat tanggal mo muna yung kasalanan. Alisin mo muna. Kung walang kasalanan, walang problema sa Diyos, matapang. Unang Juan, chapter 3, verse 21. Unang Juan chapter 3 verse 21. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may katapangan, kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kapanatagan sa harap ng Diyos, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya sapagkat tinutupan natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Yung kapanatagan ito, kapanatagan ay malapit din po sa katapangan. Yung confidence. Walang tago dito, walang tago. Kapanatagan. May kapanatagan sa harapan ng Diyos. Walang problema sa fellowship sa Diyos. Diretso sa Diyos. Sa prayer. Amang Diyos. Okay. Ito yung kinakailangan ko. Bakit may kapanatagan sa puso? Dahil sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Tapos, inaalis po niya yung kasalanan kahit hindi perfecto. So marami pa tayong kulang. Sa pamumuhay ng Kristiyano, hindi po tayo perfecto, marami pong kulang, so marami pong problema, pero ito ay dapat mangyari sa atin. Walang problema sa fellowship sa Diyos. Para maging ganito po yung ating pamumuhay ng Kristiyano, yung mga kasalanan na alam natin, napansin po natin sa sarili ko, kung napansin po natin, nakikita po natin yung mga kasalanan sa sarili ko, yun ang kailangan alisin, tapusin. Tapos, kailangan din po natin sumunod sa Kanyang kalooban. So, balik po tayo sa Revelation chapter 19. So, Revelation chapter 19, verse 9. Babasahin ko po. Sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng Kordero. Sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. So, another blessing. Mapapalad ang mga inanyayahan
sa hapunan ng kasalan ng korodero. Sino pong korodero? Si Jesus. Kasalan ng korodero. Yun po yung mangyari sa langit. Kasalan ng korodero. Wedding banquet. Wedding party ito. Inayahan. Chapter verse 7 po, verse 7. Tayo'y magagalat at tayo ay magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng korodero. At inihanda na ng Kanyang inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. Sa Kanya ay ipinakaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Okay. Yung asawa, yung babaeng ikakasal, yun po yung iglesia. Lalaking ikakasal ay korodero, si Jesus. Yung babaeng ikakasal ay iglesia. Kaya makakaroon po ng yung wedding sa langit, kasal ng korodero. Kahit lahat ng tao sa mundong ito ay naimbitahan, okay? Pero sa mga birthday party, birthday celebration, daming mga pista, di ba, sa mundong ito. Kung may pagkain, kung may mga handa. So, bumibisita po maraming tao. Pero sa itong mga inihanda ng Diyos, okay, busy po sila sa iba't ibang uri ng dahilan. Pumunta po tayo sa Lucas chapter 14. Lucas chapter 14. Chapter 14, verse 15. Nang marinig ito ng isa na nakaupong kasalo niya sa hapak, ay sinabi nito sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghahanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Verse 17, sa oras ng hapunan, sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, halikayo sapagkat ang lahat ay handa na. Uni silang lahat ay pare-parehong nagsisimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukit, kailangan kong umalis sa tingnan yon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 makatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila ay subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng iba, ako ay nagpakasal, kaya hindi ako makakarating. So ito po yung mga parable of the Great Supper. Okay? Handa na lahat ay handa na. Pero wala silang, sobrang busy po sila sa iba't ibang bagay. Makamundong blessing. Okay? So ano po yung hinanap po nila? Makamundong blessing. So limang makatuwang na bakang lalaki. 5 makatuwang bakang lalaki. Mga 10, di ba? 10. Mayaman sila, mayaman. Nagkabili ng mga 10 bakang lalaki. Meron ba kayo isang baka? So, wala akong baka kahit isang buntot.
mayaman, kaya busy. Yung bagong kasal, busy. Maraming dahilan. Pare-parehong silang nagsimulang magdahilan. Dahilan, excuse. Excuse me. So kung may puso, gagawa ng paraan. Pero kung walang puso, anong ginagawa? Gagawa ng dahilan. Paggawa ng dahilan po, doon po napapansin yung puso niya. Kaya mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan sa kasal ng Kordero. Para makapasok doon, dapat makadamit pang kasal. Yan po yung suot ng kaligtasan. So, yung final blessing po sa Revelation, chapter 22. Tingnan po natin sa chapter 22, Revelation. Verse 14. So, magmula verse 12, babasahin ko po. Ako ay malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ay Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Verse 14 po, mapapalad ang naghuhugas ng kanilang damit, upang sila ay makaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuhan. Okay. Ito rin po tungkol sa damit. Okay. Kaya mahalaga po yung damit. Okay. Bilang isang Kristiyano, mag-ingat din po tayo sa ating pagsuot ng damit. Baka makikita yung mga kahihiyan. So dito po, mapapalad ang mga naghuhugas ng kanilang mga damit. Verse 14. Naghuhugas ng kanilang damit. So dito po pwede po natin sabi yung sa dalawang meaning. Una, yung damit ng kaligtasan. Pangalawa po, after salvation, ano po yung mahalaga sa ating pamumuhay Kristiyano? Holiness, kabanalan. Yun po yung mahalaga din po sa ating pamumuhay Kristiyano, holiness. Kaya yung blessing po dito sa Revelation ay tungkol sa yung holiness. Mga ilang beses po nabanggit ko po sa mga kapatiran kung bakit iniligtas po tayo ng Diyos. Kung ano ang pinaka-purpose. Ano ang pinaka-purpose ng salvation? Para mag-enjoy po tayo sa malaking bahay sa heaven? Para mag-enjoy po tayo ng mga masasarap na pagkain sa langit? Dahil may ginto sa langit? O dahil sa takot? Dahil sa takot sa imperno? Ang pinakamahalagang purpose po doon sa salvation po ay yung restoration ng fellowship sa Diyos. Inilabas po ng Diyos yung bansang Israel doon sa bansang Ehipto upang manirahan po siya sa gitna nila. Yun po yung pinaka-purpose ng kaligtasan. Upang manirahan ng Diyos sa gitna nila at lumakas sa kanila. Sabi ng Diyos, lalakad ako sa kanila, manirahan ako sa kanila, sa gitna nila,
Lalakad ako sa gitna nila. Ako ay magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. Fellowship po yan, fellowship. Yun po yung pinaka-purpose. Hindi po niya sinasabi sa atin, see you in heaven. Bakit po? Ang Diyos po ay nanyanirahan sa aking katawan. Templo po tayo ng Diyos. Templo po tayo ng Diyos. Nandito na ang Diyos. Bilang isang templo, para tuloy po siya, para tuloy-tuloy po yung ating fellowship sa Diyos. Ano po yung pinakamahalagang bagay doon? Holiness. Pag marumi po tayo, paano tuloy-tuloy po yung fellowship sa Diyos? Ay, ligtas na ako. Tinubos na ako. Yung eternal redemption, past, present, future sin ay tinubos. Future sin tinubos, tama po. Anong ibig sabihin yung future sin tinubos? Pwede ba tayo mag-enjoy ng kasalanan kahit anumang mangyari, ligtas pa rin? Yun po ba yung purpose ng eternal redemption? Para mag-enjoy po tayo ng kasalanan? Hindi po. Eternal redemption po ay biyaya ng Diyos dahil hindi po natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Habang buhay pa tayo, kung hanggang ngayon lang tinubos, paano tayo? Future. Hindi po natin maiiwasan kasalanan, future. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, imperno tayo. Hindi po tayo makapunta sa langit kung hanggang ngayon lang tinubos po tayo. Dapat eternal redemption para makapunta po tayo sa langit. Kaya eternal redemption po ay ginawa ng Diyos para walang problema tayo sa kaligtasan. Yung warranty po yan ng ating kaligtasan. Warranty. Yun po yung pinaka-basehan ng ating Christian living, eternal redemption. Sa ibabaw po ng itong eternal redemption, ngayon po nasa fellowship po tayo sa Diyos, fellowship. Bakit magpakabanal po tayo sa harap ng Diyos? Dahil sa takot sa imperno? Hindi po. Para sa tuloy-tuloy po tayo sa fellowship, masarap na fellowship sa Diyos. Para hindi masira yung itong masarap na fellowship. Yun po yung dahilan kung bakit lumalayo po tayo sa kasalanan. Dahil kasalanan po ay sumisira ng itong fellowship. Sumisira. Parang anay po yan, anay. Alam po natin yung anay. Pag kinakain po ng anay, anong nangyari? Sa labas, parang okay lang sa labas. Pero sa loob, nakain na lang anay lahat. Parang ganun po yung Christian living. Kinakain ng anay sa loob. So dito po, tingnan po natin mga ilang talata. So Revelation chapter 3, Revelation chapter 3, verse 1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Alam ko ang inyong mga gawa. Sa pangalan ikaw ay nabubuhay, unit ikaw ay patay. Yung Sardis, iglesia sa Sardis ay sinaway ni Jesus. Dahil malaking problema yung Christian living. Okay. Kaya kung titingnan po natin yung itong chapter 3 from verse 1 hanggang 6, yung puro saway lang saway. Malaking saway ng Diyos sa kanila. Sa pangalan, buhay. Pero patay ka. Ikaw ay patay. Sa pangalan, nabubuhay. Pero sa totoo lang, ikaw ay patay.
Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira, malapit ng mamatay, sapagkat hindi mo natakpuan ganap ang inyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira. Ngayon, may natitira pa, buhay pa, pero malapit ng mamatay. Kung hindi ka gumising ngayon, wala na. Kaya yung Christian living po ng yung kapatiran ng Sardis ay halos patay na. Halos patay. Kaya ito po yung mga saway ng Diyos sa kanila. Pero verse 4, unit meron ka pang ilan sa Sardis na hindi dinungisan ang kanilang mga damit. Sila ay kasama kong lalakat na nakaputi, sapagkat sila ay karapat-dapat. Karamihan po ng mga kapatiran sa Sardis Church ay yung Christian living ay marumi talaga, marumi. Yung mga makamundong bagay ay nakapasok na sa kanila. Yung makasalibutang bagay, kasalanan ay nakapasok na sa kanilang pamumuhay. Kaya sabi dito, sa pangalan, parang may church name. Pero sa totoo lang, patay. Pero ilan po sa kanila, ilan kapatiran sa Sardis ng church, yung hindi dinungisan yung kanilang damit. Hindi dinungisan yung kanilang mga damit. So, nakaputi sila. Ilan? Kahit konti, meron pong ganong mga kapatiran. Hindi dinungisan yung kanilang damit. Ibig sabihin, malinis na yung damit. Dahil naghugas po sila ng kanilang damit sa dugo ni Jesus, tapos tuloy-tuloy po sila nabubuhay na may kabanalan. Kahit konti. Sabi ng Biblia, mapapala sila. Mapapala. So Hebrew chapter 12, verse 14. Hebrew chapter 12, verse 14. Hebrew chapter 12, verse 14. Pagsikapan ninyong makaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala nito, walang sinuman makakakita sa Panginoon. Kapayapaan at kabanalan. So ito po ay dapat matakpuan sa ating pamumuhay Kristiyano. Pamumuhay Kristiyano. Ano po yung dapat? Ito po yung evidence. Parang evidence po ito. Kapayapaan at kabanalan. Isang kapatiran, isang brothers, isang Christian, ligtas, pero lagi away. Anong sabi natin? Walang kapayapaan nakikita sa kanya. Kung walang nakikita ang kabanalan sa kanya, so paano masasabi natin siya ay anak ng Diyos? Paano masasabi natin ay kumikilos ang Holy Spirit, ginagabay siya ng Holy Spirit, tinutulungan, inaalagan, pinapanubayan siya ng Holy Spirit? Nung nakasala po tayo, naligaw po tayo sa landas ng itong salibutan, so tinawagan po tayo ng Diyos sa pamagitan ng biyaya. Yes, biyaya. Napakahalaga po yan, biyaya. Naligtas po tayo sa biyaya ng Panginoon. Okay. Kahit marami pa po tayong kulang sa harap ng Diyos, pero anak pa rin.
Inaalagaan pa rin po tayo ng Diyos. Walang sawa sa kanyang pag-ibig sa atin, walang sawa. Kung pinagsisihanan po natin yung ating kamalian sa harap ng Diyos, kung ibinaba po natin yung ating sarili sa harap ng Diyos, so binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon. Sige, try mo muli. Tapos tinutulungan pa tayo ng Diyos. Habang buhay pa tayo, ganun po, hintay ang Diyos. Pero, bilang isang taong ligtas, na dinamitan ng yung kasuotang balat. Okay? Kaya, yung dugo ni Jesus ay nakatakpan sa atin. Pwede po tayo lumapit sa Diyos na may kapanatagan. Ano po ang purpose ng ganitong salvation? So kung ganun po, kung ligtas po tayo, dapat ibigay po natin yung ating ibigay natin yung ating puso, yung ating buong buhay sa Panginoon. Panginoon, Diyos ko, kayo ang bahala. Mabubuhay ako ayon sa inyong kalooban. Marami pa akong kulang sa buhay ko, pero gusto kong sumunod sa inyong dakilang kalooban. Gamitin mo ako, Panginoon. Ano ang gagawin ko para sa iyo? Alam ng Diyos yung kanyang kalooban. Unang Thessalonica, chapter 3, verse 13. Patibayin naman niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoon Jesus, kasama ang lahat ng kanyang mga banal. So, patibayin. Verse 12 po, verse 12. At nawa palaguin ang pasaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa iyo. So, dalawa po yung prayer, di ba? Dalawa po yung prayer po ni Apostol Pablo para sa Thessalonica Church. Una, lumago at sumagana nawa kayo sa pag-ibig. Love, pag-ibig. Yun po yung unang prayer ni Apostol Pablo dito. Palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat. Pag-ibig. Pangalawa, patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan. Pangalawang prayer, sana banal kayo, magpakabanal. Magpakabanal. Lumago sa pag-ibig, kaya ibigin mo ang inyong kapwa. Katulad ng inibig kita. Ibigin mo naman ang inyong kapwa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paano, inibig ko kayo. Ipinakita ng Diyos sa atin yung example. Halimbawa, kung paano umibig. Doon po sa cross, yun po yung mensahe po ng cross. Ano po yung nakikita po natin sa cross? Yung pag-ibig ng Diyos. Ano po yung nakita po natin sa cross? Yung hustisya ng Diyos. Pag-ibig at kabanalan ng Diyos ay nakikita po natin sa cross. Kung walang kabanalan ang Diyos, so hindi po namatay ang Diyos doon. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Kaya ngayon po, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos sa atin, magmahalin kayo sa isa't isa. Tapos, sana matibay kayo sa kabanalan, yung holiness. Kung walang kapayapaan at kabanalan, walang sinumang makakakita sa Ama. Yung kapayapaan, kung walang pag-ibig, walang kapayapaan. Paano makaroon ng kapayapaan? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay? Tandaan po natin, kung walang pag-ibig, walang kapayapaan. Kung walang pag-ibig. Upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoon Jesus, at nakasama ang lahat ng kanyang mga banal. So para hindi tayo mapahiya sa kanyang second coming. Chapter 5 verse 23. Unang Thessalonica, chapter 5 verse 23. Pagkabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoon Hesus Kristo. Verse 24, tapat, ang sa iyo tumawak, nagagawa rin naman ito. Ito po yung pangako ng Diyos. Sa kanyang second coming, dapat walang kapintasan yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, yung ating katawan. Yung ating espiritu ay ginawang banal noon. Sa ngayon po, yung ating kaluluwa, character, okay? Yung ugali. Ugali din po, unti-unti, pinababago ng Diyos. Ugali, character. Yung dati kong ugali, unti-unti, binabago ng Diyos. Pagdating po niya, pati yung ating katawan din dapat malinis. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Sa kanyang second coming, sana walang dungis. Walang kapintasan. Malinis. So yun po yung kalooban ng Diyos. Pero wag po tayo mag-alala. So meron po tayong pangako ng Diyos. Verse 24. Tapat ang sa inyo tumawak. Tapat ang tumatawag sa inyo. Sino po ito? Ang Diyos. Ang Diyos po ay tumatawag sa atin. Tapat po siya. Ibig sabihin, tutuparin po niya yung kanyang pangako. Kaya gagawa din naman ito. Siya ang gagawa sa loob natin. Kaya, meron po tayong kasamang Holy Spirit. Siya po ang gumagabay sa atin, tumutulong sa atin, minsan sumusuway sa atin. Anak, mali yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mo yan ulitin. Natutumba pa rin po tayo, natutumba naman, natitisod naman, nalulungkot po siya sa ating puso. Anak, bakit ganyan? Nalulungkot ako. Kaya, pag may willing po tayo, may desire, may pangnanasa po tayo. Pakutin po tayo sa mga ganong mga panahon na pabigo-bigo po tayo sa mga tukso ng salibutan o pangnanasa ng laman. Pero at the same time, sa loob ng ating puso, may hangarin. Anong hangarin po ito? Panginoon, gusto ko sana sumunod sa iyo, hindi sa ating sariling pangnanasa. Ayaw ko na bumaksak ulit sa aking kahihiyan. Pagod na ako sa ganitong mga pamumuhay ko.
Lagi baksak na baksak. Hanggang kailan ganito ako, Panginoon? Gusto ko talaga sumunod sa inyo lamang. Gusto kong talaga, Panginoon, bumangon muli, tapos lumakad na maayos patungo sa inyong dakilang kalooban. Tulungan mo ako o gamitin niyo po ako. Pilipos chapter 2 verse 13. Pilipos chapter 2 verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Ang Diyos ang kumikilos. Kung walang Diyos na kumikilos po sa atin, wala po tayong pag-asa. Wala po tayong pag-asa kung walang tulong at gabay ng Holy Spirit. Pero may pangako dito, di ba? Ang Diyos ang gumagawa sa inyo sa pagnanasa at sa paggawa. Pagnanasa muna. Kaya meron po tayong pagnanasa. Kung wala po kayong pagnanasa na sumunod sa kalooban ng Diyos, kung walang pagnanasa, i-check mo muna yung salvation. Ibig sabihin, parang walang amoy ng Kristiyano, walang amoy ng kaligtasan. Pag kumain ka ng durian, dapat may amoy ng durian. Sabi mo, kumain ka ng durian, pero kung walang amoy ng durian, anong ibig sabihin? Baka nakatingin ka lang sa picture ng durian. Hindi totoong kumain. Baka sa isip mo na lang kumain. Kung isang tao ay kumain ng durian, dapat may amoy ng durian lumalabas. Kung isang tao po ay totoong ligtas, may pagnanasa ito. May pagnanasa. May bagong pagnanasa. Nandyan pa rin yung mga dating pakatao, dating likas, nature. Pero meron na po tayong bagong likas. Dahil sa itong bagong pagnanasa, ano po yung nangyari? Hindi na ako masaya sa dating pamumuhay. Hindi na ako masaya sa dating bisyo. Bakit? Dahil dahil sa itong bagong pagnanasa ng Holy Spirit. Hindi na ako masaya. Hindi na pwede mag-enjoy pa sa dating pamumuhay. Kaya, ito po yung mga banal na pagnanasa ng Holy Spirit. Ito po yung pakilos ng Diyos. Tapos, kung mag-decide po kayo na sumunod, sige, susunod ako. Susunod ako sa kanyang, yung kalooban. Kung ganun po yung kung ganun po yung choice mo, yung takbo ng isip mo, tutulungan ka ng Diyos. Ma-experience mo ang tulong ng Diyos. Parang driver tayo, power steering driver. Pag gusto mong gumana, pag ganito, okay? Pag gana yung choice mo, yung isang malaking, yung mga katawan ng sasakyan, ay gumaganan. Meron po yung power steering. Pero pag gusto mong gumaliwa, pag ganito yung mga choice mo, yung power steering system ay tutulong sa iyo. Ganun po yung Holy Spirit. Mahalaga yung choice. Kaya, so sa pamamagitan ng itong dalawang session po, so pinag-usapan po natin tungkol sa blessing. Blessing na nakasulat sa Revelation. Kaya,
sana lahat po ng mga kapatiran ay maging yung blessful, yung pagpapalain nawa ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Okay. Kaya ilapit po natin yung words of God, reading the Bible, listening the words of God, tapos obedience. Okay. Observation, interpretation, and application. Yung pinakamahalaga po yung application. Tapos mayroon po tayong pag-asa na sasama sa pagkabuhay na muli, second coming, yung resurrection. Kaya kahit mamatay po tayo, pero kung kay Kristo po tayo mamatay, sabi sa Biblia, mapapalad. Mapapalad yung mga patay na namamatay kay Kristo, Panginoon. Dahil may pag-asa na bubuhayin uli ng Panginoon. Kaya, chinek po natin yung ating damit ngayon. Kung anong uri ng damit ay, kung anong uri ng kasuotan ay nasa akin ngayon. Damit ng kaligtasan, yung mga damit ng pangkasal, tapos yung damit ng kabanalan. Yung damit ng kapayapaan, damit ng pag-ibig. So yun po ang kailangan po natin i-check sa harap sa itong revelation. So kahit hindi po tayo nagkakatipon-tipon sa isang lugar, pero patuloy po ninyo isama yung mga kapatiran, lalo yung mga kapatiran na dumadaan sa matinding pagsubok ngayon. Kaya tulungan po natin sila sa prayer. Okay? Sa bawat isa sa atin, magtulungan po tayo sa isa't isa sa prayer. Tapos tuloy po tayo sa evangelism through online, sa YouTube. So meron po tayong maraming mga channel para sa Bible seminar. Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pagpapahayag sa amin ng inyong dakilang kalooban. Punuin po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong kalooban at buksan niyo po ang aming puso at isipan. Salamat po sa inyong pagbibigay ng pagpapala ito sa amin. Iniligtas niyo po kami, dinamitan niyo po kami ng itong kasuotan ng kaligtasan at kabanalan. Nakikita po namin na malapit na dumating ang Panginoon muli sa mundong ito. Ay nawa hindi po kami mapahiya sa inyong second coming. Yung mga kapatiran na nag-evangelize sa mga pamilya, tulungan niyo po sila, Panginoon, at buksan niyo po yung kanilang puso, ay nawa makarating din po sila sa kaligtasan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.